Masters. Tuturuan ko po muna kayo kung paano nga ba tayo makakagawa ng sarili nating book widget. So kanina po dun sa ating introduction ay nakita po natin kung paano napapaganda ng book widget ang ating interactive ebook. So paano nga ba tayo magsisimula sa ating book widget? So una po dapat meron po muna tayong account. So para po makakagawa tayo ng sarili nating book widget. Okay, so pag nandito na po tayo sa ating account, ang gagawin po natin ay i-click ang create a widget. So pagka-click po natin ng create a widget, mapapansin po natin na meron tayo ditong maraming options. So nasa atin na po ano po ba yung gusto natin. So meron tayo dito sa test and review, meron tayong exit sleep. So sa test and review meron tayong exit sleep, may split whiteboard, may web quest, may flashcard, may split worksheet, may whiteboard, may quiz, may timeline at may worksheet. Samantalang sa games mo po, merong bingo card, jigsaw puzzle, pair matching, word search, crossword, memory game, randomness, hangman, mind map, spot the difference. Sa pictures and videos, pwede po kayong mag before and after, image carousel. So yan po yung mga options natin. So for this tutorial, tuturuan ko po kayong gumawa ng book widget, and that is ang memory game. So kagaya na po na pinakita ko sa introduction, yun po yung gagawin natin. So paano po ba tayo gumawa ng memory game? So ang gagawin po natin pag napili natin, click po natin yung memory game. Then, may lalabas po dito. So, una. So, ano po ba yung title natin? Southeast Asian countries. Ayan. So, lakan natin. So, yan. Then, mamaya check natin yan. So, yan muna. Sa title muna tayo. So, dito, show match card. Okay na po yan. Reward 1. Congratulations. So, dito po, ninyo, ilalagay, kung sakaling natapos niya, tapos nagawa niya na successfully, yung pairing memory game. So, yan po lalabas. Congratulations. Pwede rin po kayo magdagdag ng audio. So, pag meron na po kayo nakasave na audio sa inyong computer, so kahit na po, congratulations, magaling. So, kahit ano po meron kayo. So, mamaya, papakita ko po kung paano po ba mag-add ng audio dito. So, yan. Okay, huwag po muna natin pakialaman yan. Yung mga nasa baba. So, sa title lang po muna tayo. Then, pag okay na po dyan, nakitype nyo na po yung title ng inyong gagawin. So, nasa inyo po yung ano pong gusto yung title. Punta na po tayo dito sa pairs. So, pairs. Okay. So, dito po natin sa pairs, ilalagay yung mga pares. Since ito po ay isang memory game, so ito po ay pares. So, sa gagawin po natin, may flag ng country at anong country yung kanilang i-pair. Para makapaglagay na po tayo ng pairs, so pipindutin po natin tong add card pair. So, meron tayong tatlong options pag sa ating pair game, sa ating memory game. So, pwedeng dalawang images. So, image, pwede din image, tsaka text. Pwede rin text and another text. So, for this tutorial, ang pipiliin po natin ay image, text, pair. So, ito po yung nasa gitna. Pagkapindot nyo po yan, meron po ditong lalabas na tatanungin po kayo kung ano po yung text for first card at yung image for second card. So, ang suggestion ko po dito, dapat na-prepare nyo na po yung mga pictures, mga images na gagamitin nyo po dito. So, kung yan po ay dalawang pares ng pictures, so kailangan na i-download nyo na po lahat ng mga pictures na i-ready nyo na po.
para mas madali nyo pong magawa yung inyong book widget para sa inyong game. Dito po, ang gagawin natin ay magsimula tayo since ang pinag-usapan po natin ay mga Southeast Asian countries. So, ang gagawin po natin ay yung pangalan ng, so, papakita po sa inyo yung mga na-download kong pictures. Dito po yan. So, yan. So, meron tayong 5 pictures. So, Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, at tsaka Vietnam. So, yan. So, hindi ko po muna nilagay lahat kasi pag nilagay mo lahat, masyado pong madami. So, yung sakto lang. 5, 4, 5, pwede naman po siguro. Para hindi masyadong mahirapan or maguluhan yung mga bata. So, kapag okay na po, ayan, yung natin. Bumalik po tayo ulit doon sa ating book widgets. Ayan. First po ay yung text. So, ang muna po yung type natin ay text. Tandaan po ninyo, kanina, Philippines. So, 5 countries po yung napili natin na isasama natin sa ating memory game. So, type natin Philippines. Siyempre, sa second card na ipipair sa kanya mamaya ay image naman. So, ano yung flag? So, flag ng country. So, punta tayo. Choose image. Then, hanapin natin sa folder na pinaglagyan po natin sa computer natin. So, click natin yung folder na yun. So, Philippines. So, ito yun. Then, click open. Mag-upload po yan. Hintayin lang po natin. Then, so, ayan na po. So, meron tayong Philippines na text at image naman po ng flag ng Philippines. Pag okay na po yan, then click natin add another card pair para po sa ating second pair. Tanim po ulit tayo. Mas maganda po since ito ay memory game, so mas maganda na pare-pareho lang po yung format ng ating memory game. So kung yun po ay image, text, so para sa akin po mas maganda na pare-pareho para hindi po malilito yung mga bata. So click po ulit natin image, text. So second country natin ay Thailand. So Thailand, click natin ulit, choose image, hanapin natin yung flag ng Thailand, ito po yan, then open po natin. So meron na po tayong dalawa. Pag gusto nyo pong ma-preview na, nakadalawa na kayo, ma-preview na yung ginawa nyo, so ang gagawin na natin, i-click yung preview dito po sa bandang upper right corner. Pag click po yung preview, yan, meron tayong 4 na naka flip. So ang gagawin po ng bata, ang objective ng bata ay ma-match yung country at yung flag po ng country na yun. So parang doon sa game na ginagawa rin po natin, kailangan magkasunod po yung pagpindot dun sa dalawa. So, halimbawa po, tingnan natin muna yung mga cards natin. Yan. Oh, ayan. So, nag-pair po sila agad. Then, ito po, Thailand. Yan. Pero sa normal game po, pag marami na po yan, yan po ay mararumble na. So, mas mahirap na. So, dito sinuwerte lang tayo. Pag okay na preview mo na, gagawin mo, balik na ulit doon. So, pindutin mo natin itong X dito sa upper left. Then, dalawang pares pa lang po yung nagawa natin. So, mag-add another card pair po ulit tayo. So, ganyan lang po yung gagawin natin. So, every time na gusto natin magdagdag ng pair, so doon lang po. Then, click po na ulit natin image, text. So, meron na po tayong Philippines, meron tayong Thailand. Next naman po ang Vietnam. Then, click po, tapos click po natin, select image. Then, choose image. Then, click po natin ang Vietnam. Then, click open. Ayan. So, mag-upload ulit siya. Meron tayong 3. So, add pa natin 2. Image, text. Then, Indonesia.
Then, select image. Then, choose image. Indonesia. Ito po yung kanyang flag. Upload ulit. Okay. Add another card pair. Then, image text. Ano po yung ba yung last natin? Isilipin po natin. So, ang naiwan na lang po ay Singapore. So, type po natin. Singapore. Then, upload po natin yung picture ng Singapore. Open. Ayan. So, naka-upload na po tayo ng 5 pares. Ang gagawin po natin ay i-check natin. Double check natin. Pindutin po natin yung preview para ma-check natin kung ano po yung magiging itsura nating game na ginawa. Dito po nakikita student view. So, kapag mapapansin nyo po, nagsagot tayo kanina para may napares na. So, ang gagawin po natin pag ganyan ay pindutin lamang po itong parang trash bin dito po sa baba ng back sa upper right portion. Click po natin yan, then yes, clear. So yan, makapasin nyo may 10 na cards po tayo na kailangan nating i-pares. Nagkamali tayo ng pagpindot ng magkasunod, yung dapat na magkasunod, so babalik po yan na nakatalikod ulit. So kaya nga po siya memory game. So kailangan patalasan ng isip. So kailangan tandaan ng bata kung saan nga ba niya nakita yung card na yun kanina nung nag-open siya. So halimbawa ito was Singapore. So mapapansin nyo, bumalik ulit sa na flip ulit yung ating mga cards. So hanggat hindi magkasunod yung nakita natin, yung magkapares, dapat magkapares sila. So yan, wala pa. Philippines. Kanina parang may nakatana ako sa Vietnam. So ito, click natin Vietnam. So ito yata yung Vietnam. So yun. So mapapansin nyo, na-highlight silang dalawa. Tapos, yan na siya. Ibig sabihin po niyan, napares mo nyo na silang dalawa. So, next ulit natin, Philippines. Mali. So, hanapin natin ito yung Philippines. So, dapat yung Philippines ay nandito. So, yan. Napansin nyo po ba yung dun sa kanyang, yung dun sa flag ng Philippines, medyo hindi buo. So, mamaya isin natin yan. So, next. Thailand. Singapore ay yan. So, Singapore nagpares na po siya. Then, Indonesia. Hindi. So, ito yung Thailand. Pares. So, yan. Nagpares na po. And, yan. Indonesia nagpares. So, congratulations. Napares na po lahat. So, pag napapasin po ninyo, yung flags ng Philippines at yung ibang flags ay parang hindi siya, napapansin po nyo, flags ng mga countries ay hindi po buo. So, parang putol. So, paano po natin ayusin yon? So, bago po yan, ipindutin po ulit natin muna yung trash bin dito para pag inopen ulit natin siya mamaya, hindi siya yung naka-open na yung sagot. So, yes, clear. Pag po, clear the cards and start over. So, yes, clear. So, then, i-click po natin tong X dito. Then, so paano ba maaayos yung mga flags? So, ang gagawin mo natin ay pumunta po sa General. Then, pagka-click po ng General, punta po tayo dito sa Image Resize Policy. So, click po natin yan. Meron tayong 4 na options. So, ang piliin po natin ay Contain Entire Picture, Keep Aspect Ratio. Then, i-preview po ulit natin. Click po natin yung preview. So, yan ulit siya.
So, panibagong game. Hanapin natin, tingnan natin. Philippines. Papansin po ninyo ngayon, yung flag ay buo na siya. Buong flag na. So, yan. Yan. Philippines nandito sa unahan. So, yan. So, buo na yung flag ng Philippines. Then, tingnan natin yung iba pa. So, ito yung Thailand. Yan. So, pares na silang dalawa. So, Indonesia, I think ito. Ito yung Singapore. So, pares na sila. Then, ito yung Vietnam. Pares na sila. And then, ito yung Indonesia. So, congratulations. So, yan po. Meron na po tayong memory game sa ating book widget. Kung gusto nyo po na magkaroon pa ng sound yung ating book widget, so, bukod sa congratulations na lumalabas, pwede nyo pong lagyan ng audio. Gagawin lang po natin ay pinutin po ulit natin tong trash bin sa upper right para po ma-clear natin. So, hindi lalabas ulit yung sagot. So, yes, clear. And then, X po natin. So, paano po ba tayo maglalagay ng audio? So, para mas, kumbaga, iba lang. So, punta po tayo sa may reward audio fragment. So, ang gagawin po natin ay select audio. So, ganoon din po, pwede po kayong mag-download ng mga audio in MP3 format nung mga gusto po natin. So, depende po dun sa magiging reward word natin. So, ang reward po natin dito ay congratulations. So, nag-download po ako ng congratulations. Yan. So, ito po yun. Then, open lang po natin. So, mag-upload na po siya. So, yan po siya. Congratulations. So, yan po. Yung pag natapos po ng bata, yan po yung maririnig niya bukod dun sa word na congratulations. So, tingnan natin ulit. So, panibagong sagot ulit tayo. So, parang, so, habang ginagawa natin, dapat nag-enjoy din tayo. So, hanapin natin, tingnan natin. So, ito ay Philippines, Singapore. So, Philippines, ito yung pangatlo. Yan. Then, Vietnam. Yan. Para silang dalawa. Ito ay Singapore. Hindi. Ito. So, Thailand. Ito yung Thailand. So, we have Indonesia. And then, the last one is Congratulations. So, napansin po ninyo, meron pong pa-sound effect tayo. So, ayan po. Kompleto na po yung ating mga elements. So, ano pong gagawin natin? Tapos na po tayo. So, ang gawin natin ulit ay i-click yung trash bin dito. So, bakit po kailangan natin gawin yon? Kasi, kapag hindi natin po yan clear, ang mangyayari po ay pag in-upload po natin na may sagot na, ganyan po siya. Pagka-open po ng book widget doon sa Kotobi, naka-open na rin po siya. So, yes, clear. Then, control po natin itong X. Yan. So, okay na po. Try na po natin na i-download. So, natapos na po natin isang game, i-download na po natin siya. So, paano po natin siya i-download? So, pag napapansin nyo po, meron pong gear dito sa may upper right, tabi po ng close. So, ang ipipindutin nyo po yung gear na yon. So, pag kinlik nyo po yung gear na yon, may dalawa po yung options, download tsaka revert. Ang pinutin po natin ay download. So, pag kinlik nyo po yung download, mapapansin nyo po sa may lower left, yan, na dina-download na po yan in zip file. So, again, wala na po yung kailangan gawin dyan, na hindi nyo kailangan i-extract yung file. Ang gagawin nyo lang po ay kunin mo na yung file, open nyo yung file, itignan nyo kung nasaan yung file. So, show in folder.
Then, yan po, i-cut natin siya sa ating desktop or dun sa gusto nating pagpuntahan. So, cut natin. Then, ilagay natin siya sa folder natin. Kanina, yung book widget natin. So, basta tandaan nyo na po kung saan siya ilalagay na folder. Then, i-paste po natin siya. So, yan na po siya. Wala po tayong ginawa. Hindi po natin siya in-open. Okay po. Click po natin. Yun dun sa may widget. Then, show in folder. Then, cut. Then, paste dun sa folder. So, yan na po siya. So, minimize lang po natin yan. Then, pwede na po tayo pumunta sa ating Kotobi Author. Yan na. Tingnan natin kung gagana siya. Pagdating po natin sa ating Kotobi Author, punta po tayo sa page dito kung saan po natin siya gustong ilagay. So, dito po yung memory game natin. So, paano ko siya ilalagay? Paano natin ilalagay yung ginawa nating memory game sa book widget dito sa ating Kotobi Author? So, ang gagawin lang po natin ay i-click tong widget na icon sa may right side po. Yan. Pag-click po natin, meron tayong dalawang options, pop-up widget or page widget. So, ang pipiliin po natin dito ay ang page widget. Then, pagka-click po yan, dapat mag-block po siya. So, pag nag-block na po siya, then, click po natin tong add widget file. So, pagka-click po natin ng add widget file, hanapin po natin kung saan ating folder nilagay yung ating widget na yun, yung ating zip file na yun. So, nasaan na nga ba? Ito siya. So, pag nakita nyo na po siya, click nyo po, then open. So, pagka-click po ng open, yan na. So, i-open na po mismo siya ni Kotobi. So, si Kotobi mismo ay meron siyang way para gawin po yan. Then, pag okay na po siya, then click po natin yung, so check natin kung na-upload siya. Ayan po siya, widget.zip. Then, click natin yung create. So, yan na po siya. So, mapapansin natin para magulo. Pero, i-check natin sa customize kung maayos ba siya. So, click natin yung customize. So, ganito yung kanya itsura. So, mapapansin para yan siya. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, may pa-style po siyang ganyan. Okay. So, pwede rin po na pumili tayo ng ibang platform. So, paano pag sa bata, sa cellphone lang. So, pag natin yung Galaxy S7. So, ganyan siya. And then, pwede natin i-rotate yung device. So, naka-mobile app tayo. So, yan siya. Yan. So, mapapansin nyo na meron lumalabas na ganitong pop-up message dahil po ang ginagamit natin ay free trial, free na book widget. So, meron lamang po tayong almost 60 days na free. So, samantalahin po natin yun. Gumawa na po tayo ng ating mga book widgets. Ayan siya. Okay. So, pwede natin i-rotate ulit. Ayan. Para mas makita natin na isang bagsakan. So, Singapore. Vietnam. Indonesia. Ayan. Vietnam. Yun. Philippines. Ito yung Philippines natin. Then, congratulations. So, mayroon pa tayong pa-effect pa. So, yan po. So, ganyan lang po kasimple kung paano po tayo maglagay ng book widget sa ating Kotobi Author.
Congratulations! So, ang gagawin lang po natin ay explore yung ating book widget at maggawa ng magawa. At pag nakagawa na po tayo ng ating mga book widgets ay i-download na po natin yun. So, once na ma-download na natin yun, pwede na natin yung magamit sa ating paggawa ng ebook. Paano pag natapos na yung 60 days trial? So, sabi naman po ay pwede pa rin magamit yung mga yun. So, kahit matapos na yung 60 days, so sulitin po natin yung pagkakataon. Gumawa na tayo ng gumawa ng ating book widget. So, dahil talagang magiging interactive at mas magiging attractive po sa mga bata. Mas magiging engaging po sa mga bata. Thank you so much, Kamaster. See you ulit sa ating next part ng ating Kotobi Author Tutorial.